Isang malinaw na patunay ng malasakit at tunay na serbisyo. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pag-abot Processing Center sa Barangay Tayud, Liloan, Cebu. Ang pasilidad na ito sa ilalim ng DSWD Field Office 7 ay nagbibigay ng komprehensibong tulong at pansamantalang tirahan sa mga batang lansangan, individual at pamilyang nasa street situation habang sila ay inihahanda para sa reintegration sa kanilang komunidad. Kayang tumanggap ng mahigit 100 at 20 benepisyaryo ang center at nagbibigay ng structured reintegration process upang maibalik ang dignidad, katatagan at pag-asa ng bawat Pilipino. Patuloy rin ang proactive reach-out operations sa mga lungsod ng Cebu, Bogo, Karkar, Danao, Naga, Talisay at Toledo bilang bahagi ng whole-of-nation approach para sa mas ligtas at mas inklusibong komunidad. Ito ang serbisyong may puso. Ito ang hakbang tungo sa mas makatarungan at mas maunlad na bagong Pilipinas. Kasalukuyan nasa medical services area po ang ating Pangulo kung saan kanya pong kinakausap ang mga benepisyaryo ng Pag-abot program kasama ang ating kalihim ng Secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatchalian. Pero bago ang lahat, no, Sir CJ, ano nga ba itong Pag-abot program? So magandang katanungan yan, Finn, no? Dahil ang Pag-abot program ay isa sa tatlong pangunahing proyekto o programa ng ating DSWD sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ito sa dalawa pang pangunahing programa, ang ating Tarabasa Tutoring Program at ang Walang Gutom Program. Ang Pag-abot program ay layunin nito ay mag-reach out sa mga pamilya at individual na nasa lansangan at temporaryo o pansamantala silang idinadala dito sa ating Pag-abot Processing Center kung saan layunin din na bigyan sila ng temporaryong matutuluyan at binibigyan sila ng pagkain bago sila i-reintegrate sa kanilang mga komunidad. So meaning to say, sir, this is a facility o center para sa ating mga sa mga kababayan na nasa lansangan, yung mga magpapamilya na talaga nga ng mga nasa lansangan po, ano. Totoo yan, no? Dahil ang ating programa na Pag-abot, layunin nito ay mag-reach out doon sa nasa lansangan. Ngayon, nakikita po natin, Ms. Finn, na ang ating Pangulo ay nasa profiling area. Ito ay area kung saan ang ating mga benepisyaryo ng Pag-abot ay binibigyan ng identification card ng Pag-abot program at ini-enroll din sila sa ating PhilSys identification ID. Binibigyan sila ng PhilSys Identification ID kung saan ito ay unang proseso or unang hakbang sa proseso ng ating processing center. Dito nangyayari yung profiling, ini-interview sila ng ating mga social worker at binibigyan sila ng kagamitan na makakatulong sa kanilang pagtemporaryong panunuluyan dito sa ating processing center. Kabilang na dyan ang ating family kit at saka hygiene kit na ibinibigay sa kanila. Yung hygiene kit, kasama dyan yung mga, of course, yung mga hygiene essentials. Meron diyang toothbrush, may sabon, even tabo, or mga nail cutter, or kung ano man yung pwede nilang gamitin sa kanilang bagong panimula dito sa processing center. May family kit din sila kung saan kasama ng family kit ay mga underwear, damit, tsinelas, no, sando, pantalon, at iba pa, or even mga tuwalya na kanilang magagamit talaga sa processing center. At itong processing center ay tinatawag nating temporary shelter. Totoo, tama po kayo, Ms. Finn. Itong temporary shelter ay para po bibigyan sila ng 30 days para maihanda sila for their reintegration. Tama ba, sir? Tama po kayo, Ms. Finn, dahil ang ating processing center, kumbaga temporaryong panunuluyan ng ating mga benepisyaryo ng Pag-abot program for 30 days. No, for 30 days bibigyan sila ng case management, magkakaroon ng intervention or assessment ng ating mga social workers para sa ating mga benepisyaryo bago sila i-reintegrate doon sa kanilang mga komunidad. At dito din nangyayari na mabibigyan sila ng karampatang mga intervention kagaya ng livelihood assistance at saka financial assistance na kanilang magagamit sa pagbalik nila sa kanilang mga komunidad. Itong center, sir, ano-ano yung mga features nitong center natin dito sa Liloan? So, fully makikita natin mamaya or later on, no, sa
walkthrough na gagawin ng ating Pangulo, maraming mga facilities ang ating processing center. Nariyan na yung ating medical services or yung clinic, kumbaga, no? Kung saan pwedeng mag-avail ng mga medical services ang ating mga benepisyaryo. May nurse dyan na nakaantabay dyan all throughout sa kanilang stay sa ating processing center. Meron din dyang mga kwarto na may sariling palikuran at paliguan. May mga communal comfort room. May mga sleeping quarters din. Magkaiba yung sleeping quarters para sa mga kalalakihan at kababaihan. At meron din yung mga family quarters, no? Then meron din tayong mga activity area kung saan magkakaroon ng iba't ibang uri ng activity, daily activities ng ating mga benepisyaryo ng pag-abot program. May prayer room, may conference room para sa ating mga kasamahan mula sa DSWD, may kusina at dining area kasi part niyan ng ating provision na ibinibigay sa ating mga benepisyaryo ang libreng pagkain sa kanilang panunuluyan dito sa ating processing center. May mga profiling area, yung kasalukuyang nariyan ng ating Pangulo at ang ating Secretary ng DSWD at Administrative Office ng ating mga kasamahan sa DSWD. Kanina sir, nabanggit mo itong profiling, yung binibigay na ID o nilalaan na ID para sa ating mga beneficiaries. Kanina, nakapanayam ko si Secretary Rex, sinabi niya na kung dati-rati ay talagang yung mga beneficiaries yung lumalapit mismo sa sabi natin sa DSWD o sa government services, ito po ay paraan ng pamahalaan ng ating administrasyon na ilapit yung serbisyo sa mga nangangailangan. At ito po yung paraan para magkaroon tayo ng social protection na tinatawag. At nabanggit nga natin, gusto nating bigyan ng agarang tulong, psychosocial intervention assessment at kaukulang referral services. Yung mga kabataan, pamilya sa lansangan. Tama ka dyan, Ms. Pino, dahil yung pag-abot program ito ay tayo mismo, ang DSWD, ang nagre-reach out sa ating mga pamilya at individual na nasa lansangan. Kumbaga, direkta natin silang tinutulungan sa abot ng ating makakaya dahil ang sa utos din ng ating Pangulo at sa direktiba din ng ating ng DSWD na wala talagang maiiwan. Kumbaga, no one is left behind sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ngayon, yung mga benepisyaryo po ng pag-abot program, sila po ay mga individual at pamilya na nasa lansangan. Ni-reach out po sila ng DSWD mula sa mga key highly urbanized cities ng Cebu. Nag-reach out tayo sa Lapu-Lapu City, sa Cebu City, sa Mandaue City at sa Talisay City. At dinala po dito yung mga beneficiaries ng na-reach out natin ng mga individuals at families dito sa processing centers dito sa Liloan, Cebu. At bagamat na sabi natin na ito ay paglulunsad ng processing center or pag-abot processing center, sir, ilang pamilya na yung inaalagaan natin ngayon dito sa Liloan, Cebu Temporary Shelter? Sa ngayon, Finn, may 19 na individual ang kasalukuyang inaalagaan dito sa center. Kumbaga may 4 na pamilya o kabuang 19 na individual. Mayroong 5 bata at 14 na matatanda ang kasalukuyang nasa processing center dito sa Pag-abot. At nabanggit natin, hindi po natatapos dito sa Liloan, Cebu ang reach out operations ng mismong programa na ito. Saan pa ba sir yung ilang mga cities na inaabot natin o yung sinasagawa natin ng reach out operations? Tama kayo dyan, Ms. Finn, dahil ang Pag-abot program ay hindi natatapos ngayong araw sa paglulunsad ng processing center ng Pag-abot dahil magkakaroon ng reach out ang ating ahensya sa tulong ng ating mga social workers dito sa DSWD Field Office 7 sa mga pangunahing lansangan dito sa Cebu City at sa mga kalapit na mga syudad or highly urbanized cities dito sa probinsya ng Cebu. So magkakaroon ng daily reach out ang ating ahensya para ma-reach out yung mga individual at pamilya na nasa lansangan pa ngayon. Ngayon, nakikita natin sa ating screen ng ating mahal na Pangulo, nasa dining area siya o sa kusina ng ating Pag-abot Processing Center. At ngayon parang nasa dining area na siya ng ating processing center. At kinakausap niya ang iba pang mga benepisyaryo ng Pag-abot program. Kitang-kita naman natin sa
pagbisita ng Pangulo, yung pagiging organized ng processing center para sa mga benepisyaryo. At handang-handa ang temporary shelter na ito para sa ating mga kababayang Pilipino na nasa lansangan at ilang pa mga bata. Ayan, nakita natin na sa screen yung ngiti sa mga labi ng mga benepisyaryo nitong mga bata. At alam naman natin, ang Pangulo ay napakalapit talaga sa mga bata. Yes, no, kami ay nagagalak sa DSWD Field Office 7 dahil simula nang inilunsad ang pag-abot program noong 2023, pangatlong processing center na ito sa buong bansa, ang processing center dito sa Liloan, dito sa Cebu mismo, no, sa Liloan, Cebu. At nakikita natin yung kagalakan ng ating mga social workers na sila talaga yung nagre-reach out at maging ang mga ngiti ng ating mga benepisyaryo na nire-reach out ng ating mga social workers. At yan po ay bahagi ng mandato ng Bagong Pilipinas kung saan, ulitin po natin, walang Pilipino ang may iwan. Yan po ang pangako ng ating Pangulo. At kanina, nabanggit din natin yung proseso. Dito tayo sa processing center. Sir, pwede mo ba ibahagi sa amin yung proseso nung reintegration ng mga benepisyaryo once na umabot tayo sa pag-reach out? Pagkatapos ay na-assess natin yung mga beneficiaries, ano po yung sunod na mangyayari? So kung kanina nakita natin, no, sa video na pinakita kanina, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa profiling area. Bali yun ang unang hakbang para mapasok yung ating mga benepisyaryo ng pag-abot. So, doon ginaganap yung pagre-rehistro, pagbibigay sa kanila ng mga karampatang mga identification IDs. And then, pagkatapos niyan ay binibigyan sila ng family kit, hygiene kit, pagkain, binibigyan sila ng suporta para for 30 days ay andito sila sa ating processing center bago sila tuluyang i-reintegrate sa kanilang mga komunidad. During naman sa kanilang stay sa center, sa processing center, magkakaroon din ng mga medical services, assessment, medical assessment or medical services na ibinibigay sa kanila, profiling, paulit-ulit na mga profiling para masigurado kung ano yung mga background information ng ating mga pag-abot beneficiaries, no? And then aside from giving them the needed identification cards, is binibigyan sila, inire-refer natin sila sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno kung saan pwede silang matulungan. Isa din sa part ng comprehensive package assistance ng pag-abot program is yung livelihood assistance at saka financial assistance para mas ma-build up pa natin economically yung ating mga beneficiaries para hindi na sila bumalik pa sa kanilang nakasanayan na maninirahan sila sa lansangan. Bahagi rin po ng programa yung ilang mga tampok na pasilidad nitong processing center. At nakita natin kanina yung mga yung mga kabataang nagkukulay. Itong mga coloring book na kinukulayan nila para malibang din yung mga kabataan habang nagkakaroon ng proseso bago pa sila ma-reintegrate. Yes. Sa ating nakikita ngayon sa screen, Miss Finn, ito ang ating activity area, no? So dito, nakapaloob dito sa ating activity area ay child minding area, kung saan ito yung silid kung saan ang ating mga kabataan ay gumagawa ng kung ano-anong mga activity na ginagabayan ng ating mga social workers at development workers. Kumbaga nakikita natin sa screen, no, may nagkukulay, nagdo-drawing sila. So part yan ng mga daily activities na ginagawa sa loob ng processing center. At magandang bahagi ito ng programa dahil kung dati ay nasa lansangan sila na talagang namamalimos, gumagawa ng mga bagay na pwedeng makapahamak sa kanila at ma-expose sila sa ilang mga abuso sa lansangan. Ngayon, nagkakaroon sila ng libangan na nabibigyan sila ng karapatan na gawin ang ginagawa ng isang bata. Tama ka dyan, Finn, dahil ang mga pamilya at individual na dating naninirahan at natutulog sa lansangan ay naililipat sa mas ligtas na lugar tulad ng ating processing center. Mga registered CRCF, kumbaga after ng 30 days ay hindi pa sila na i-reintegrate sa kanilang mga komunidad, inire-refer sila sa iba't iba pang mga centers ng DSWD or mga partner ng DSWD para hindi sila mabalik sa kanilang nakasanayan sa lansangan. Nababawasan ang kanilang exposure sa panganib tulad ng pang-aabuso, trafficking at banta sa kanilang kalusugan. Nakita din natin ang pagbabago ng kanilang ugali, no? Hopefully na may
improvement sa kanilang pananaw sa buhay na hindi sila bumalik sa kanilang mga nakasanayan? Ito sir, paano po natin nasisiguro na yung mga benepisyaryo hindi na sila babalik sa lansangan o yung sitwasyon nila dati sa lansangan para hindi na sila bumalik doon? Ano yung assurance mula sa Department of Social Welfare and Development? Malaking role na ginagampanan ng ating mga social workers yan dahil sa pamamagitan ng case management, tinitingnan natin ang bawat aspeto ng kanilang pangangailangan. Sinusiguro natin na sila ay maayos na naa-assess at nagagabayan upang matugunan ang kanilang mga suliranin. Sa tulong ng pagbibigay ng comprehensive social services, yun nga, isa na yan yung temporary shelter, pagbibigay sa kanila ng mga karampatang kagamitan, sa kanilang bagong panimula na ibibigay natin ang angkop na interbensyon. Hindi lamang natin sila pinapauwi, kundi tinitiyak din natin na may sapat silang suporta tulad ng livelihood at financial assistance, maging medical assistance na maaari nilang magamit para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang sila ay nagsisimula muli. Ngayon nakikita natin ito ay activity area. Kasalukuyan ang nasa activity area ngayon ay hindi lang ang ating mga benepisyaryo ng pag-abot program, kundi ang benepisyaryo din ng Walang Gutom program. So, gaya ng nabanggit ko kanina, isa ito sa pinakamalaking programa ng ating Pangulo sa ilalim ng DSWD na Walang Gutom program. Kumbaga, binibigyan din natin ng tulong ang ating pinakamahihirap na mga kababayan na magkaroon ng access na sa mga pagkain. So, isa sa mga malalaking programa ng pamahalaan. At nakikita natin ngayon, binibigyang briefing si President Marcos Jr. hinggil sa pag-abot program at dito mismo sa processing center dito sa Liloan, Cebu. At kasalukuyan, pupuntahan ng Pangulo at ni Secretary Gatchalian yung ilang mga kwarto, tama ba sir? Yes, bali dito sa ating processing center, dalawang palapag ito. Yung second floor, bali ito na yung makikita natin yung mga sleeping quarters ng ating mga beneficiaries. Nandito, papasok si Secretary Rex Gatchalian at si Pangulong Marcos sa ating activity area kung saan nandyan ang multipurpose room, ang child minding area. At yan, nakikihalubilo ang ating Pangulo sa mga kabataan na benepisyaryo ng pag-abot program. Kasalukuyan, nakikisalamuha ang Pangulo sa ilang mga bata na narito sa activity area. Pinakikita nila yung mga kinulayan nilang mga drawing. At dahil nga ang Pangulo ay talagang malapit ang puso sa ating mga kabataan, natutuwa siyang nakikita ang programa ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Kitang-kita naman sa mga ngiti ng ating mga benepisyaryo, no, ang galak ng kanilang nakikita ngayon dahil siguro once in their lifetime nakita nila ang ating Pangulo na bumisita sa kanila dito sa ating processing center sa Pag-abot. At paglaki nila, masasabi nila na nung bata ako, nakita ko ang Pangulo. Yes, minsan din nakita nila yung Pangulo. Tama ka dyan, Phil. At mahalaga na mismong Pangulo ang nakakita ng sitwasyon ng mga bata na mula sa lansangan at kung paano ini-implement yung programa ng bawat department. Sir, gaano kalaki yung hamon nung FISS, yung tinatawag dati yung mga pamilya, individual na nasa lansangan sa Central Visayas? At ano kaya yung mga dahilan kung bakit sila napupunta sa lansangan? Unang-una, Finn, titingnan natin na yung Cebu, yung Metro Cebu ay napakalaking syudad. Kumbaga ito yung melting pot ng iba't ibang mga galing sa iba't ibang mga probinsya, no? Malaki talaga ang hamon ng ating mga family at individuals in street situations dito sa Central Visayas, particular na dito sa Metro Cebu dahil maraming pamilya ang lumilipat dito para maghanap ng trabaho. Yun talaga yung pinaka-primary factor nila bakit sila nagpunta dito sa Cebu dahil sa tingin nila ay may mga oportunidad. Pero may mga pangunahing dahilan din may iba pang mga pangunahing dahilan kung bakit sila napupunta sa lansangan. Una dyan, yung kahirapan at kawalan ng trabaho.
Kaya siguro nagpupunta sila dito sa Cebu dahil sa tingin nila mas maraming oportunidad para sa trabaho. Pero hindi natin maikakaila na minsan talaga napupunta sila sa hindi magandang sitwasyon, napupunta sila sa lansangan. Paglipat sa lungsod na walang suporta, no? Isa din yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nandito sa Metro Cebu. Problema sa pamilya o karahasan sa tahanan, kawalan ng tirahan, isa yun sa pinaka tinitingnan natin ng problema. Pagpapalimos o pagpapatrabaho ng mga bata sa lansangan at issue sa mental health at paggamit sa bisyo kung meron man, no? Meron tayong mga mari-reach out na ganong mga benepisyaryo. Kaya Finn, dahil dito ang pag-abot program ay hindi lang usaping tungkol pinansyal or pagbibigay sa kanila ng temporaryong matutuluyan sa pamamagitan ng pag-abot processing center, dahil ito ay kailangan na sama-samang aksyonan. Kumbaga ito ay magiging whole of government approach, not only ng DSWD but also other government agencies tulad ng LGU, ng Department of Health, ng Department of Education, ng DOLE, at maging ang housing sector para magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa kanilang mga problema. Ito yung tinatawag sa bagong Pilipinas ng whole of government approach, na kung saan nagtutulong-tulong ang bawat ahensya para abutin yung mga mas nangangailangan na mga kababayan nating mga Pilipino. Tama ka dyan, Fino, kasi kumbaga ito ay makikita natin na maganda ang inisyatibo ng ating Pangulo, maganda ang naging produkto ng kanyang inisyatibo sa pamamagitan ng DSWD Pag-abot Program, sapagkat kinakailangan din natin ng tulong na iba't iba pang ahensya o sektor ng ating lipunan, gaya lang ng mga local government unit, para ma-realize talaga na wala talagang maiiwan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. At dahil nga ito ay yung mga nasa lansangan na pamilya, individual, ngayon nakikita natin sa screen yung family quarters, yung sleeping quarters. Ayan, yung may ilang mga bilang ng higaan para dun maging komportable sila sa kanilang pagpapahinga. Hindi katulad sa lansangan, talagang sa lapag, sa karton, at exposed din sila sa pwedeng karahasan, human trafficking, at ilan pang mga pwedeng danger na mangyari sa kanila sa kalsada. Banta sa kalusugan, isa yan. Ngayon ang ating pag-abot processing center, Finn, it can accommodate up to 120 individuals. So nakikita natin ngayon ang Pangulo ay nakikihalubin, nakikisalmuha sa ating benepisyaryo, parang nasa sleeping quarters siya ng mga kalalakihan ngayon. Kanina nabanggit natin na napakahalaga na mismo ang Pangulo ang bumibisita sa programa ng ilang mga ahensya upang makita yung kalalagayan ng ating mga kababayan at malaman yung pangangailangan, dahil tutok ang Pangulo sa pagresolba ng mga problema hindi lamang sa iba't iba pang mga sektor na nasa Maynila, pero nililibot niya ang buong Pilipinas para makita yung kalalagayan ng mga programang pinapatupad, lalo na nito ng Department of Social Welfare and Development. Sa usaping processing center, dahil tayo po ay hindi naman kaila, talagang marami pa rin tayong mga kababayan na talagang nasa lansangan. Ano po yung mga plano pa ng DSWD Region 7 sa pagpapalawak nitong programa o sa pagtatayo ng mga pasilidad katulad nito? Bilang DSWD Field Office 7, Finn, ang pagtatayo ng pag-abot processing center dito sa Central Visayas, particular na dito sa Cebu, ay bahagi ng pagpapalakas ng aming programa upang mapabilis ang assessment, intervention at reintegration ng FISS o yung mga individual at pamilya na nasa lansangan. Alinsunod dito sa direktiba ng ating Pangulo ng DSWD na palawakin pa ang pag-abot program sa iba't ibang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng regional structures. Kumbaga, yung regional structures, ito yung processing center ng pag-abot. Capacity building ng mga field offices, yung mga social workers natin na nag-handle sa ating mga benepisyaryo ng pag-abot, at standardization ng reach out at case management natin. Gaya ng sinabi ko kanina, Finn, that ang ating mga social workers na magkakandak ng daily reach out operations para talagang masigurado na walang mga pamilya at individual na maiiwan sa lansangan. So lahat madadala dito sa ating processing center. At
kanina nakita natin, pumasok din ang Pangulo kasama pa rin ng kalihim sa female sleeping quarters at ngayon nasa male sleeping quarters siya. Kanina nung kausap niya yung isang babae, talagang emosyonal dahil sa pangungumusta ng pamahalaan sa sitwasyon nila, nakita yung pagpapahalaga ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa lansangan. At ilang bahagi rin ng processing center, may clinic din. Kanina nakita natin yung mga kwarto na may sariling palikuran, paliguan, communal comfort room, at may activity area. Meron ding prayer room at conference room, profiling area yung nakita natin kanina, administrative office, stock room at laundry area. Talagang kompleto, masasabi mong tahanan. Totoo yan, Fino, dahil isa sa mga proseso ng ating pag-abot processing center is yung pag-secure ng kanilang physical assessment o pagbibigay ng serbisyo medikal para sa ating mga benepisyaryo para masiguro na pagpasok nila sa ating pag-abot processing center at paglabas nila after 30 days ay talagang nabibigyan sila ng comprehensive assistance mula sa DSWD sa pamamagitan ng pag-abot program. At kanina rin, nakapanayam nga natin si Secretary Gatchalian na banggit niya rin sa interview na hanggat paulit-ulit na bumabalik ang isang individual o pamilya sa lansangan, hindi po titigil ang DSWD na mailagay sila sa maayos na sitwasyon at estado. Kaya naman nakikita natin talagang tuloy-tuloy ang trabaho ng DSWD. Dahil nga ito ay pangatlo sa buong Pilipinas, itong processing center. Isa sa Metro Manila sa Pasay, isa naman sa Central Luzon sa Pampanga, at ngayon dito sa Central Visayas sa Liloan, Cebu. Nakikita natin ngayon sa screen, Fino, na nakikipag-usap si Pangulong Marcos Jr. kay Secretary ng Department of Tourism na si Secretary Cristina Garcia Frasco. At I think makikipag-usap din siya sa ating mga benepisyaryo na nag-aabang sa kanya paglabas niya ng ating processing center. Ngayon, nakikita natin ang Pangulo na magkakaroon ng photo opportunity kasama ng ating mga pag-abot beneficiaries sa mismong entrance ng ating processing center. Nakitang-kita natin na ang kasiyahan at galak ng ating mga beneficiaryo kasama ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.